Sa atong unang pagbasa, gihisgutan nga ang Ginoo nagplano nga maghimog bag-ong kasabutan. Ang daang kasabutan tali sa nasod or katawhan sa Israel, gibarugan to sa 12 ka tribo, 12 ka mga anak ni Jacob. Kay kani si Jacob, apo ni Abraham, mao man ni siya ang ginganlan og Israel, ang amahan sa 12 ka nasod sa Israel, 12 ka kaliwatan. Kaning 12 ka kaliwatan sa Israel nahimong masupilon sa Ginoo. Wa na sila motuman sa balaod sa Ginoo, mautong gibungkag sila sa Ginoo. Ang nahibili na lang nga higugmas Ginoo, usa na lang kabuok ang Huda or katong kaliwat ni Huda or ni Juda, kay dito man na tao si Hari David. O gikan ni ining maong kaliwatan, gikan ni David, nagsaad ang Ginoo nga maghimo siya bag-ong katawhan, o ang naghimo niini mao na si Jesus. O unsa may giunag buhat ni Jesus, gibalik niya ang 12 ka mga kaning katawhan, dili na tribo kung dili apostoles. Unsa may ilang tumong o unsa may ilang misyon, una aron muuban ni Jesus, makig-uban ni Jesus, mukuyog ni Jesus, tawgo na og discipleship. Lingay mong tupad, ganahan ka makig-uban ni Jesus, na gusto ka mukuyog. Lahi sa nang mutanaw ni Jesus, lahi sa nang mukuyog ni Jesus. Kita din sa atong pagsimba, unsa may atong tumong, mutanaw ni Jesus o mukuyog ni Jesus? Kinsay mukuyog, ta sa kamot. Kanang wa mo pataas, kuyog mo siyawa. Mauragin na siya. Kaya dinis kalibutan, duha raman ka leaders ang angay na tong kuyugan, ang Ginoo o ang Yawa. Na siya. Daghan kayong nagdebosyon ni Santo Niño, millions, tibuok kalibutan. Pagpista diya Santo Niño, perti lisura ilakaw, kay pertigyong daghan ng tao. Pero atong pangutana, pila ka bukato ang gusto lang mutanaw ni Santo Niño, o pila ka bukato ang mukuyog yun sa kinabuhi ni Santo Niño sa inyong paminaw? Akong paminaw ato, mga 98% mutanaw lang ni Santo Niño. Ang 2% gustong kuyog sa kinabuhi ni Santo Niño. Bisag din atong ingnon, kinsay gustong mupuyo sa kinabuhi ni Santo Niño, ta sa kamot. At daghan man di ay sayop day ko Unsa may kinabuhi ni Santo Niño, naa ang pagkaway sala. Kinsa dinhi ang way sala, ta sa kamot. Oy, 100% man dayon. Mura magwa mo masayod sa inyong gibuhat. Sige lang, pulos man kita nakasala. Kinsa ninyo sugod karon, musaad na gyud nga din ako magpakasala. Tulo na lang kabuok. Ang uban nagparag, ay di sa maing mamakaktang. Ana dayon, awa na, nakig-compromise na kasiyawa. Kusog man kita na, alisod sa padir, musaad taw niya, mapakyas ra gyapon. Kanang huna-huna mo na yung mga yawan noon. Muna ningon sa unang pagbasa, ang akong balaod dili na itudlo, ako nagyong isuwat sa ilang kasing-kasing o hunahuna. Din kinahanglan nga doon na pa'y tao mutudlo nila ilha ang Ginoo, kay sila mismo tudluan na sa akong espiritu. Muna, pag ingon ako kinsay mohunong sa sala karon, muingon gani ka nga, sad ba daw lisod kayo, awa na, nakig-alayo na kasiyawa. So muna'y una ha,
mukuyog, muuban ni Hesus. Mao sad na ang atong calling kay kaliwat naman ta sa bag-ong katawhan. Ang ato ng pattern sa kinabuhi mao na ang pattern sa kinabuhi ni Hesus nga gisunod sad sa 12 ka apostoles. Kung ang unang 12 usaray nauyunan sa Ginoo kay wa katuman ang uban, niining bag-ong 12 usara sad ang na-rejected sa Ginoo. Ang 11 nakatuman. Kinsa may na-rejected by his own choice? Si Judas. So kanang dili mo kuyog sa Ginoo ug magbudhi sa Ginoo, mga Judas na. Ambot aning pundo ka, pila ka buk Judas ani. Oh, daghan kay mga Judas eh. Bisan aning na nagwali, wagi siguro apil ning nagwali karon. Oh, Judas ba? Karon ikaduha matod pa ni Hesus, magwali sa maayong balita, preaching. So discipleship dili lang mo kuyog ni Hesus, iya sa detang ipadala, pawalihon gyud. Mga asawa, kinsa ninyo ang mosaad nga sugod karon ako nagyong hatagag maayong balita ang akong bana ta sa kamot. Maayong balita. Kana bang inigabot nimo sa imong bana, ang imo dayong ihatag niya kalipay, dili kaguol. Kay magsikag ingon wa na koy kwarta, mao ni atong paliton, guol. Labi na gina mga asawa nga mangayog kwartas bana, ang income sa bana iyang kuhaon, unya iya dayon tong isipon nga murag iya. Unya ang bana na say mangayo, gay tagpliti diha day, way kwarta. Nata koy paliton way kwarta. Ana. Ang kuno niya ba, nay mga asawang buangon ingon ana, di na maohaw yung mga asawa. Matod pa sa Ginoo diha ni propeta ni San Pablo, Ephesians chapter 5, asawa tahura og sunda ang inyong bana. Tinuod kamoy tagaan sa kwarta, kamoy mukupot, pero dili na inyo nang duha. Ingno naman us asawa, nganong ari man ka mangayo nako, wa koy kwarta. Ingong bana na man to nimo tanan. Nakay gitaguan diha mo ana pa. Animal kayo. Nya nagtrabaho sa dang asawa. Ang iyang kwarta iya ra to. Ang kwartas bana iya sad. Nay mga asawang ingon ana, wa na dinheron mo simba. Basig na ay ni simba din pipila yung ana. So di na mao. Ang maayong balita nga kung unsay gusto, unsay makalipay sa imong kuyog sa kinabuhi, mo'y ihatag. Kung ang makalipay niya ang iyang kabit, unsa may imong ihatag? Pasaylo. Pasaylo siya. Pasabot kanang mosaylo ra siya ba? Iya ra kang sayluan, nya di ra ka masuko. Mohilak ra ka. Gisayluan ka niya ba? Pasaylo. Kay mo atong sa siyang kabit. Kay imo nang babagan, unsa may mahitabo? Gubot. Kay di na mayong balita. Ang pasaylo. Moingon ra ka, sakit ning imong gibuhat nako. Imong gibuak, imong samaran ang akong kasing-kasing. But this cannot change my love for you. Saylo din siya nimo. Moana din siya, hilas nimo, luod ang naong nimo. Ato rin ito. Ngayon sa man, buhat mo anak, dili. Wala na iting. Ang mga bana, usaya, karon ra basang panahon na, porting daghan ng asawa nga mga hingabit na sa gayo, daghan na kayong nangumpisal na ko. Ang uban, mahadlok na lang gumukumpisal, kaya ako kunong iwali. Wa man sa tamo hinganli, oy. Wa man tamo hinganli. Sama sa ni sila noon, oy. Di man sa tanan nga babae ni kumpisal na ko, nangabit. Pero naanay nangumpisal na ko, nga maghilak in town. Maghilak ba? Kay nakapangabit. Nakasa sa ilang bana. Og dili lang nangumpisal nako,
ubay-ubay na gyud, sobra na sa gidaghanon sa akong tudlo sa kamot o sa akong tiil. Ang niduol nako nga mga bana nagpatambag kay ang ilang asawa nasakpan nilang nangabit. Nya ra ba sa pangutana sad nako sa bana, nya ikaw wa jud ka kagamit og laing babae, muduko sa nakahimo sad pa de na mao de na nagtakod na de mo, pero sa una dili kay na uso nga ang babae mubaws dayon sa laki. Karon kusog na kaayo tungod anang cellphone, kanang cellphone. Magpahaba man dayon ang babae, maghilak-hilak man dayon, nya i-post dayon, nya na man sad ang iyang mga friends. Na masay mo tubay-tubay dito, oy ayaw kaguol. Ang Ginoo nagpadani mo og manluluwas. Nagpadala nimo og manluluwas, ana no? Ana. Oy sus, ikaw no, hulog ng langit yung ka. Ana-ana sang kanahang dako. Ana. Nya sa may buhaton. Pasaylo gyapon, pasaylo. Mo na'y mayong balita, pasaylo, pulong sa Ginoo. Mo na ito isang yaw. Imong anak, adik kay sa cellphone, nya bogo kay pa-eskwelahon. Unsa may imong ihatag niyang mayong balita? Jawan. Una, ang pagdawat nga imo gid siyang anak. Pasabot, liwat siya nimo. Ano? Yung kapadiri, nagtinarong sa kong eskwela sa una, yung ano man, hindi man mo eskwela, kung naadik man yung cellphone, na timingan lang, ngawap ay cellphone katong natao ka. Kaya naapas at ito'y cellphone atong panahon na, basin ikaw, adik sa ka sa cellphone. Nakaron, imong dawaton na imo siyang anak, o liwat siya nimo, giunsa man imos una, ngawa ka maadik sa bisyo, imong itudlo niya. Itudlo nimo in a loving way. Imo siyang hisgutan sa una dong, sa una day, wagid mi cellphone, wagani mi radyo. Gusto unta mi magduwa o kanana ang dakpanay, batulata, pero badlongon mi kay pasag-ubon mi tubig, pasilhigon mi, pagunahon mi uma, pakargahon mi anang mga kumpay, papangahoyon mi. Yan para unsa man tuma? Para sa mga hayop, para na ay magamit sa pagbaligya to, na may kwarta, makakwarta na may katabang sa kalisod sa pamilya. Ana. Ay, may nilang na. Ni siya kanina yung amo, scatter man eh. Isa man na, scatter na gintaan na dong. Guba na ginatong kinabuhi. Gasto pa na sa kwarta, gasto pa sa oras, daot pang inyong lawas ana kay kuwang na mustog, daghan kay nag mahal kay na expensive kayo ang inyong bisyo ana ug maminaw aw di mayo. Ako bitang papas una high school pa mi, akong maguwang ug ako sugod na mamig tabako kay papa manabako maglumboy sigarilyo, si mama sad manabako sa tinustos. Nasakpan ming papa, tago-tago pa mi ato. Nasakpan man mi, tawag des papa na mo, wag yun mga saba. Yun siya, sugod na dahil mo panabako. Doko-doko, ingon des papa. Ako, o si mama ninyo, na-addict na mi aning tabako. Kay dugay na mi ani. Maka-addict man gud ni, ingos papa. Nya gasto sad sa atong kalisod, di na gidunta ni angay, pero na-addict naman mi. Kamo, wapaman mo maadik, niya sa atong kalisod, zaman, magpa-adik mo, inyo na lang ng desisyon. Pero mas maayo ang tagdili na lang mo magmusod aning bisyuhan. Ako undang dayon ko. Sukad atuan na dyan ko mo sigarilyo. O kaming upat kalaki, hasta ang among kamagwangang babae, hantod karon, wag yoy na nigarilyo, wag yoy na nabako. Amo tuwa ba kayo ni suyok? Basta, wako kay bao, kaya kung ko magsunod-sunod nila. Pero nagalagad mamig simbahan. Ang maayong balita nga ikahatag sa ginikanan, ayaw yung ingna inyong anak nga yawa ka, piste ka, hain ka kamaliwat, liwat na nimo.
Naong palang ana, liwat na nimo. Lahi lang ang ilang sitwasyon karon. Mo na ipaambit ang mayong balita. Mo na si Santo Niño. Mo na ang iyang gugma nga nahimo siyang batubalani sa gugma. Ang ikatulong gustos Ginoo nga atong buhaton dinis kalibutan ang pagpapahawa og yawa. Ang yawa dili na mupahawa kay di man na siya mamatay. So ang sa mga nato pagpapahawa ang yawa, pinaagis atong pagsunod sa sugo sa Ginoo bisan pag masakitan na ta. Bisag sakit na ba, sunod ta sugo sa Ginoo. Lingay mong tupad. Ingna gisakitan na kagpalit og slat. Ingna nagisakitan na kagpalit anang slat. Gisakitan na mo o wapa? Wala pa no? Sa to pa, wala pa mo kasunod sa sugo sa Ginoo. Kaya ang 12 ka apostolis na ngamatay ito, martyrdom kasagaran. Ya kaning ato din isip pagtabang sa katilingban, maing balita man ang slat, kada ninyo palit og slat, naghatag mo maayong balita sa ato din katilingban. Nya sa may mahitabo, malipay ta, malipay ang Ginoo, malipay si Santo Niño, malipay si San Vicente Ferrer, kay nagpadayon man ni sila pag-atiman sa ato dinhing simbahan. Sakit usahay ang paghatag. No. Pero di man kay nasakit, SBF dag para ibayad sa kumbinto. Pila na niya to? Tag 500 pesos. Napatay 10,781 ka slots. Na palit mo karon tag 500 ra. Unya ang atong is in HG napay 15,697 ka buok slot available, 100 pesos. So totalon ang duha 600. Kuan na sakit na din na nga mo give up kag 600 pesos karong panahon sa nobinaryo ni kuan ni Santo Niño. Sakit na o dili? Depende sa imong kahimtang. Ug naa kay sweldo di sakit, pero wa kay hapit gikaon, sakit kayo. Pero og gandam kang magpasakit. Okay mo na nga dinhi karon doon ako'y bag-ong challenge panahon aning nobinaryo ni Santo Niño. Unsa to'y akong challenge sa pagpamalit og slot na ay minimum, na ay maximum, na asay extreme. Unsa may minimum na kada adlaw aning siyam ka nobinaryo mopalit kag usa ka slot nga is in HG. So tag 100 kada adlaw, 900 ang imong gastuhon sud sa siyam ka adlaw. Okay mo ana dili minimum ra na. Nya unsa may maximum nga i-appeal sa nimo og siyam ka adlaw ang SBF DAC nga tag 500,000. So pasabot 9 days times 600. Pila man na? 5,400. Mo na siya gitawag og maximum. Ang extreme, butangan ni mog duha ka challenge. Ang SBF DAG na amay 16 slot challenge nga 8,000. Onya ang ato sang is in HG na aman say challenge nga 2,500. Pila man ang total ana? 10,500. Plus 5,400 pila tanan. Di na mo kabaw mo kwenta. 15,900. Pwede na nahimo ang 16,000. Mauna na siya gitawag og extreme. Ang mohimo ana doon na sad mo'y extreme graces. O niya, arisan mo sa maximum graces. Arisan mo sa minimum graces. O sa may gusto ninyo nga grasya, minimum or extreme?